Naranasan mo na ba yung eksenang ito? Yung naglalakad ka tapos biglang nahulog yung susi mo o kaya barya? Oo, yung simpleng pagpulot lang, di ba? Exactly. Isang napakasimpleng bagay, yumuko ka para pulutin tapos pagtayo mo, biglang boom! May tumunog. Parang may naipit na ewan. Oo, tapos biglang kumirot ng matindi yung lower back mo o kaya yung tuhod mo. Kadalasan ano ang unang-una nating sinasabi kapag nangyari yan? Nako, tumatanda na talaga ako. O kaya sasabihin na bigla lang yung ugat ko. Tipikal na palusot. Pero ikaw na nakikinig ngayon, paano kung sabihin namin sa'yo na madalas ang totoong problema ay hindi yung bigat ng susi o yung pagkabigla at lalong hindi yung edad mo? Tumpak! Paano kung ang totoong salarin kung paano natin ginamit ang ating katawan araw-araw? 100% totoo yan. At ang nakakalungkot kasi dito, nasanay na tayong tingnan ang ating katawan bilang mga hiwa-hiwalay na bahagi. Parang sasakyan, ba? Na kapag sumakit ang tuhod, tuhod lang ang tinitingnan at ginagamot natin. Tapos pag leeg yung sumakit, leeg lang yung pinapamasahe natin. Oo, ganun palagi. Pero ang totoo kasi, ang katawan natin ay isang napakakomplikado at magkakarugtong na sistema. Wala ni isang galaw sa katawan mo ang nangyayari ng mag-isa. At yan, eksakto, ang bubuklatin natin sa malalimang pagtalakay natin ngayon. Mayroon tayong isang napakagandang source material dito. Isang dokumento na nagpapaliwanag sa Stott Pilates Movement System Principles. At bago mo pa isipin na pang gym lang ito o pang pilates lang, Oo, wag mong isipin na listahan lang ito ng mga stretches o kaya workout routine. Isa itong literal na operating manual kung paano talaga nakadisenyo ang katawan ng tao para gumalaw. tama, ang binibigyang diin ng buong dokumentong ito ay ang konsepto ng movement health o yung kalusugan ng paggalaw. At linawin natin, ang movement health ay hindi lang basta tungkol sa kung gaano kakalakas magbuhat. O kung gaano kakabilis tumakbo, di ba? Correct. Nakadepende ito sa tatlong bagay, tamang alignment ng mga buto, tapos yung flexibility o kakayahan bumaluktot ng hindi napupunit, at Correct. yung motor control. Yung motor control, bale, ito yung kakayahan ng utak natin na utusan at kontrolin ang bawat kalamnan ng tama at sa tamang oras. Ang misyon natin ngayon ay ipaintindi sa iyo kung paano gumagalaw ang katawan mo bilang isang buong makina. Isang magkakarugtong na makina. Okay, himayin natin to. Dahil kapag pinag-uusapan ng paggalaw ng katawan, ang una laging pumapasok sa isip natin ay mga buto at kalamnan. Biceps, quads, abs, ganyan. Natural, yun ang nakikita natin eh. Pero ang nakakagulat, ang unang-unang prinsipyo sa manual na ito ay walang kinalaman sa pagdubuhat o pag-flex ng muscles. Ang unang prinsipyo ay ang paghinga. Respiration. Sapagkat ang paghinga ang literal na nagpapagana sa makina mo. Bago natin pag-usapan kung paano igalaw ang mga braso at binti mo, kailangan muna nating pag-usapan ng pinagmumula ng enerhiya at stability. So, paano ba pinaliwanag doon sa source natin yung tungkol sa paghinga? Sa source natin ipinaliwanag na may tatlong pangunahing layunin ang tamang paghinga. Una, yung mind-body awareness. Ito yung nagbabalik ng atensyon mo sa katawan mo. Yung tipong nagiging present ka. Oo. Pangalawa, yung tinatawag na 3D na kalikasan ng paghinga. At pangatlo, ang muscle activation. Kailangan nating tandaan na ang hangin na pinapasok natin sa katawan ang nagdadala ng oxygen. At ang oxygen na ilon ang kailangan ng mga muscles natin para gumawa ng enerhiya. Lalo na yung mga deep stabilizer muscles natin sa loob ng tiyan at likod, no? Yung mga muscles na pumipigil sa atin para hindi tayo matumba. Oo, at mas gusto ng mga muscles na ito yung enerhiya na may sapat na oksihen. Alam mo ang ganda nung konsepto na 3D na kalikasan ng paghinga. Kasi isipin mo, ikaw na nakikinig, kadalasan kapag humihinga tayo, pakiramdam natin yung dibdib lang natin ang umaangat. Umaangat at bumababa sa harap lang, di ba? Oo, parang lobo na lumulobo lang paharap. Pero ang totoo, yung tadyang natin o rib cage ay parang isang accordion. Dapat bumubuka siya sa lahat ng direksyon. Sa harap, sa gilid, pati sa likod. Ganyan talaga dapat. Sa manual, hinati nila sa tatlo yung mekanismo ng tadyang kapag humihinga tayo. Ano-ano yung tatlo na yon? May tinatawag silang pump handle sa itaas ng dibdib na umaangat at umaabante. Tapos may bucket handle o parang hawakan ng timba.
Subukan mo ngang hawakan yung tagiliran mo ngayon habang nakikinig ka. Kapag huminga ka ng malalim, dapat maramdaman mo yung mga tadyang mo dyan na bumubuka. Papunta sa gilid at pataas na parang inaangat na hawakan ng timba. At sa pinakaibaba, yung huling dalawang tadyang natin, gumagalaw daw na parang caliper o compass na bumubuka. Eksakto. Kailangang magamit ng sabay-sabay ang tatlong mekanismong iyan para maging balanse ang pressure sa katawan mo. E paano kung hindi natin nagagamit yung 3D movement na yan? Diyan na pumapasok ang tinatawag na compensation. Ito yung pagpilit ng katawan na gumamit ng ibang muscles na hindi naman dapat. Kaya sumasakit yung ibang part ng katawan. Oo, halimbawa binanggit sa source ang malaking pagkakaiba ng paghinga sa ilong at paghinga sa bibig. Kapag nasal breathing o sa ilong tayo humihinga, bukod sa sinasala at pinapainit nito ang hangin, naglalabas din ang ilong natin ng nitric oxide. With nitric oxide? Oo, ang nitric oxide ay parang fuel injector ng katawan. Pinapabuka nito ang mga blood vessels natin para mas maganda at mas mabilis ang sirkulasyon ng oxygen sa dugo. Wow, so hindi lang pala pampafilter yung buhok sa ilong? May chemical pa palang tinutulong? Hindi lang siya filter. Talaga. E paano kapag madalas tayong huminga sa bibig, lalo na kapag pagod o nai-stress? Diyan nagkakaroon ng problema. Pag bukal o sa dibig tayo madalas huminga, nagiging shallow and vertical o pataas ang direksyon ng hangin. So imbes na bumuka ang tadyang mo pagilid na parang accordion, ang nangyayari panay ang angat ng mga balikat mo. Papunta sa tenga mo dahil dito na-overwork yung mga accessory muscles sa leeg at balikat tulad ng scalenes, yung mga muscles sa gilid ng leeg mo, at ang trapezius. Yung mga malalaking muscle sa ibabaw ng balikat hanggang batok. Kaya pala madalas na naninigas at sumasakit ang batok ng mga taong panay sa bibig humihinga. Oo, hindi dahil sa posisyon ng pagtulog, kundi dahil sa maling paraan ng paghinga maghapon. Teka, parang may contradiction dito. Kasi lagi nating naririnig lalo na sa mga yoga class o kaya kapag gumagamit tayo ng mga meditation apps, ang laging turo ay belly breathing. Yung palubuhin mo raw ng todo yung tiyan mo kapag humihinga? Oo, para ma-relax daw. Pero base dito, kung purong belly breathing lang ang gagawin mo araw-araw, paano ito makakaapekto sa stability ng likod natin? Paano naiisip mong makakaapekto? Kasi kung nakalobo lang ang tiyan, hindi ba nawawala yung suporta sa ating spine kung may kailangan tayong buhatin? Napakagandang tanong niyan. Ang nakakabilib dito ay kung paano ito ipinaliwanag ng source natin gamit ang konsepto ng intra-abdominal pressure o IAP. Totoo na nakaka-relax ang purong belly breathing pero may kapalit ito. Nawawalan ka ng stability. Tumpak! Isipin mo ang tiyan mo bilang isang silindro. Ang IAP na ito ay nagsisilbing shock absorber, parang airbag na pumipigil sa sobrang pagkakompress o pagkadurog ng ating gulugod o spine kapag gumagalaw tayo. Okay, gets. Nakadepende ang stability ng lower back mo sa pressure na ginagawa ng pelvic floor muscles sa ibaba at ng transverse abdominis habang humihinga ka. Yung transverse abdominis, yan yung malalim na muscle na nakapulupot sa tiyan mo, na parang natural na corset, di ba? Oo, yan nga yun. Kaya pala ang inirekomendang paghinga ng stot pilates sa manual na ito ay papasok sa ilong para ma-activate ang diaphragm, tapos ang paglabas ng hangin ay sa pamamagitan ng naka-purse o bahagyang nakatikom na labi. Kasi kapag nakatikom ang labi mo habang nag-exhale, nagkakaroon ng resistensya. At yung resistensya na yon ang nag-activate sa deep abdominal muscles natin na humigpit na parang corset. Correct. So, hindi lang pala pang-relax ang paghinga, kundi mekanismo ito para protektahan ang likod natin. At ngayon, kung ang paghinga ang nagpapagana sa ating internal na accordion, ang accordion na iyon ay syempre nakapaloob sa ating rib cage o tadyang. At yung rib cage natin saan nakapatong? Nakapatong ito sa ating balakang o pelvis. Dito na nagiging konektado ang lahat. Kung hindi maayos ang pinapatungan kahit anong ganda ng paghinga mo, guguho ang sistema. Ito ang tinatawag na pundasyon, ang posisyon ng pelvis at ribcage. Isipin mo yung pelvis at ribcage bilang dalawang malalaking Jenga blocks.
Dapat yung ribcage block ay direktang nakasalansan ng pantay sa ibabaw ng pelvis block. Para magkatapat ang thoracic diaphragm natin sa taas at ang pelvic floor natin sa baba. Kapag ganyan, pantay ang pressure. Ngayon, sa source natin, may dalawang posisyon ng pelvis na itinuturo. Ang neutral position at ang imprint position. Expert, bago tayo malito, ano ba ang itsura ng neutral position na ito? Kapag sinabing neutral position, isipin mo na nakahiga ka ng patihaya sa sahig. Sa posisyong ito may maliit na espasyo o natural na kurba sa iyong lower back. Hindi nakalapat ng buo ang likod mo sa sahig. May arch kumbaga. Oo. Ito yung posisyon kung saan pinaka-optimal ang haba ng mga muscles mo para maka-absorb ng shock mula sa anumang paggalaw. Dahil nasa natural na kurba ang gulugod mo, ito ang ideal at pinakaligtas na posisyon para sa katawan mo kapag nagbubuhat o naglalakad ka. Okay, ideal pala ang neutral. Pero may binanggitin na imprint position sa manual. Ito daw yung posisyon na bahagyang nakatilt o nakapaling ang balakang pabalik. Kaya parang sinasadya mong itulak yung lower back mo pababa para dumikit sa sahig. Ginagawa daw ito para humaba ang lumbar spine at mas magamit ang oblique muscle sa tiyan para sa suporta. Pero sandali, kung ang neutral ang ideal dahil nandoon yung natural shock absorber natin, bakit pa natin kailangan itong imprint? Hindi ba parang training wheels lang sa bisikleta ang imprint? Anong ibig mong sabihin? Hanggang kailan natin ito dapat gamitin bago tayo tuluyang bumalik sa neutral alignment ng walang tulong? Kasi parang ginagamit mo lang dahil hindi mo pa kayang balansehin yung sarili mo sa neutral eh. Magandang kunin natin ang analogy mong training wheels dahil ganyan na ganyan kung paano ito ipinapaliwanag. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, sinasabi ng source na ginagamit, lalong ang imprint kapag mahina pa ang core muscles ng isang tao. Lalo ng obliques, di ba? Oo, at hindi pa niya kayang i-maintain o hawakan yung neutral position habang gumagalaw ang mga binti niya. Isipin mo, kung nakahiga ka at inangat mo ang magkabilang binti mo, sobrang bigat niyan. Oo nga, aarko ng husto ang lower back mo. At sasakit ito. Kaya tinutulak mo pababa ang likod mo o nag-i-imprint ka para masigurong ligtas ang spine mo. Pero ang long-term goal ng anumang pag-aayos ng posture ay unti-unting paliitin ng tulong ng imprint na yan. Hanggang sa makaya mong hawakan ang bigat ng binti mo nang nasa neutral position ka na. Yung walang tulong. Ayun, kapag naiintindihan mo na yung mga Jenga blocks na ito, nakakabaliw isipin kung paano natin ito sinisira araw-araw. Oo nga, subukan mo obserbahan ang sarili mo habang nakikinig ka na yon. Nakaupo ka ba? Nakaslouch ba yung balakang mo habang nakasandal? Tapos yung dibdib mo, nakayuko papunta sa screen ng phone mo. Wala na sa alignment ang Jenga tower mo. At ang nakaka-fascinate dito, may dynamic na relasyon din ang paghinga at ang posisyon ng spine natin. Sabi sa manual, kapag humihinga ka papasok o nag-i-inhale, natural na nagkakaroon ng bahagyang extension o pag-arko ang spine mo. Tapos kapag nag-e-exhale ka naman, natural itong bumabaluktot paharap o nag-flex. Kapag hindi nakapatong ng tama ang tadyang sa balakang, madalas nakausli pataas yung mga tadyang natin kahit nakahiga lang tayo. Nawawalan tayo ng kontrol sa core. Dahil direktang nakakaapekto ang maling posisyon ng isang block sa lahat ng nakakabit dito. At dyan tayo papasok sa itaas na bahagi ng katawan natin. Kasi yung ribcage natin, hindi lang siya basta block na walang laman. Nakasabit sa kanya ang mga braso natin at ang napakabigat nating ulo. At ang nagkokonekta sa mga braso natin sa ribcage ay ang ating mga paypay o scapula. Ang scapula natin ay isang napakakakaibang istruktura dahil wala itong direktang koneksyon ng buto sa ating ribcage o spine. Nakakabit lang ito sa isang maliit na joint sa ating clavicle o collarbone sa harap. Ibig sabihin, ang posisyon ng paypay mo sa likod ay nakadepende ng 100% sa mga muscles mo. Ang mga muscles na ito ang nagsisilbing dynamic ligaments na humo-hover at nagpapagalaw sa paypay natin. Gusto kong i-visualize natin ito, parang isang hovercraft. Hovercraft talaga. Oo, yung paypay natin ay parang hovercraft na lumulutang sa ibabaw ng ribcage natin. Wala siyang riles. Kinokontrol lang siya ng magnetic tension na sa kasong ito ay yung mga muscles natin sa dibdib at sa likod.
Oo, makes sense. Kung balanse ang paghilan ng mga muscles, nasa gitna lang ang hovercraft. Pero kung masyadong mahigpit ang isang muscle, halimbawa yung chest muscles mo sa harap dahil maghapon kang nagtatype sa keyboard, hihilahin niya yung hovercraft paharap. Diyan na nagkakaroon ng kuba or rounded shoulders. Exactly. At isipin mo na kung yung isa sa mga thrusters ng hovercraft na yan ay nagmalfunction or tumigas, masisira ang buong paggalaw ng braso mo. Kaya binibigyang diin sa manual ang mga galaw ng scapula, tulad ng protraction. Ito yung paglawak ng likod na parang niyayakap mo ang isang malaking puno. Tapos, may retraction din o yung pag-ipit ng mga paypay sa likod. Madedevelop ang biomechanics na ito mula pa nung mga sanggol tayo kapag natututo tayong magtulak at humila o push and pull patterns. Kapag nanigas ang mga paypay natin at nawala ng balanse, ang susunod na sasalo ng maling pressure ay ang ating leeg. Ang cervical spine, ito yung 7 maliliit na buto na bumubuo sa leeg natin na nagdadala ng ulo natin na kasing bigat ng isang bowling ball. Mabigat talaga yon. Tapos, hinahati ng manual ang leeg sa dalawang bahagi, di ba? Ang upper cervical na binubuo ng unang dalawang buto na tinatawag na C1 at C2, doon banda sa ilalim ng bungongo natin. At ang lower cervical na mula C3 hanggang C7 sa bandang batok. Sandali lang ha, dito ko gustong mag-interject kasi medyo amabog yung utak ko nung nabasa ko ito. Lahat ng nanay natin, lahat ng teachers, ang laging sinasabi sa atin para maging maganda ang posture ay chin up. Yung lakad ng nakataasang baba. Oo, or umupo ng nakataasang noo. Pero bakit parang sinasabi sa source natin na ang simpleng head nod o yung pagtungo sa C1, C2 joint ang tunay na sekreto para ma-activate ang deep neck muscles? Hindi ba ito counterintuitive sa nakasanayan natin? Naku, isa yan sa mga pinakamalaking misconceptions na nagdudulot ng pananakit ng batok at sakit ng ulo. Kapag sinabi kasing chin up, ang madalas na ginagawa ng karamihan ay hyperextension. So inaangat nila yung baba nila ng sobra pataas at paharap? Oo, na nagreresulta sa pagbagsak at pagkaipit ng likod ng bungo nila papinta sa batok. Pinapatay nito yung mga maliliit at malalalim na muscles sa harap ng leeg na dapat sanang sumusuporta sa bigat ng ulo natin. At sa halip, pinapagod nito yung mga malalaking external muscles. Kaya pala madalas sumakit ang likod ng neck natin kapag nakataas masyado ang monitor natin o nag-chin up tayo. Oo, ang itinuturo sa manual na head nod or craniovertebral flexion ay isang napakaliit na pagtungo ng ulo. Parang umuoo ka ng napakaliit na halos hindi gumagalaw ang buong leeg mo. Yung bungo mo lang ang umiikot ng kaunti pababa. Ina-activate nito ang deep neck flexors sa harap para protektahan ng spine mo. At hindi ibig sabihin na ididikit mo ng buo ang baba mo sa dibdib mo. Ang layunin pala ay mapalatiling sumusunod ang linya ng leeg sa kurba ng upper back mo, walang naipid sa batok, walang overstretched sa harap. At alam mo ba, ang nakakagulat pa dito, binanggit sa source na kahit ang direksyon ng mga mata natin ay nagsisilbing reflex trigger. Oo nga, kapag tumingin ka pala pababa gamit lang ang mga mata mo, nagbibigay na ito ng automatic na signal sa utak at sa C1 at C2 joint mo. Parang sinasabi niya na, uy, mag-nod ka ng konti, i-activate na natin ang deep neck flexors para suportahan ang ulo. Ang galing, di ba? Parang nakaprogram na tayo. Okay, so nakontrol na natin ang itaas na bahagi ng katawan. Napaandar na natin ang 3D breathing para maprotektahan ang spine. Na-align na natin ang maayos ang dalawang Jenga blocks ng pelvis at rib cage. At naayos na natin yung lumulutang na hovercraft ng scapula at ang bowling ball na ulo natin. Pero walang silbi ang magandang Jenga tower na ito kung ang pinakapatungan natin sa lupa, ang ating lower body, kung ito ay wala sa tamang alignment. Tama. Ang lower body natin, ang balakang, tuhod, bukong-bukong o ankle, at paa ay isang interconnected chain. Kapag gumalaw ka, kailangang mag-adjust ng haba at posisyon ng bawat joint para maipasa ang bigat at puwersa ng ligtas pababa sa lupa. At dito pumapasok yung prinsipyo sa manual na nagsasabing ang katawan natin ay laging hahanap ng path of least resistance o ang pinakamadaling paraan ng paggalaw kahit mali pa ito. Totoo yan. Magandang i-visualize ang path of least resistance gamit ang sikat na party game na Pass the Parcel.
Yung pinapasa yung kahon habang may music? Oo. Isipin mo yung bigat ng katawan mo ay isang mabigat na parcel o kahon na kailangang ipasa ng maayos pababa sa lupa. Ipapasa ito ng balakang sa tuhod, ng tuhod sa ankle, ng ankle sa paa. Ngayon, paano kung matigas at hindi flexible ang balakang mo? Ayaw niyang saluhin yung parcel dahil nahihirapan siya? Ang gagawin niya dahil path of least resistance, ipapasa niya agad ang bigat papunta sa tuhod o kaya ibabalik niya pataas sa lower back mo. At ang problema sa pass the parcel ng katawan natin, ang huling sasalo ng kahon na hindi naman niya dapat trabaho, siya ang mapipinsala. So ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin araw-araw? Paano mo malalaman na ang katawan mo ay nagko-compensate na pala sa path of least resistance nang hindi mo namamalayan? Dahil dito may isang mahalagang tanong na lumalabas. Paano nga ba natin malalaman? Upang malaman kung tama ang pagpapasa ng bigat sa buong binti mo, may isang napakahalagang konsepto na ipinaliwanag ang manual. Ang tripod foot. Tripod foot. Gusto kong subukan mo ito ngayon habang nakikinig ka. Kung nakatayo ka o kahit nakaupo, ilapat mong mabuti ang dalawa mong paa sa sahig. Sabi sa source, dapat ang bigat ng katawan mo ay nakakalat ng pantay sa 3 punto ng bawat paa mo. Ang base ng hinlalaki mo sa harap, ang base ng maliit na daliri mo sa kabilang gilid at ang pinakagitna ng sakong mo sa likod. Ito ang tripod mo. Kapag napanatili mo ang balanse sa 3 puntong ito, nakaangkla ka ng tama. Paano kapag nawala ang balanse sa tripod foot na ito, expert? Diyan, nagsisimula ang domino effect, pataas. Halimbawa, kung nagko-collapse o bumabagsak papasok ang arko ng paa mo, yung tinatawag na pronation, nawawala ang bigat sa base ng maliit na daliri mo. Okay. Ano ang susunod na mangyayari? Iikot papasok ang bukong-bukong mo. Dahil umikot ito, susunod ang tuhod mo at iikot din papasok. At kapag pumaloob ang tuhod mo, maiiba na ang alignment ng balakang mo at maiipit ang lower back mo. Domino effect mula sa maling tapak. Grabe. Kaya binibigyang diin din ng manual ang force management sa mga close chain movements. Closed chain movements, ibig sabihin yung mga galaw kung saan nakadikit at hindi gumagalaw ang mga paa mo sa sahig, tulad ng squats, lunges o push-ups. Tama. Kapag nakalapat ang paa mo sa sahig, ginagamit ng katawan mo yung ground reaction forces o yung puwersang bumabalik mula sa lupa. Nagbibigay ito ng proprioceptive feedback sa utak mo. Ang proprioceptive feedback ay parang built-in GPS ng katawan mo. Ito yung signals na nagsasabi sa utak mo kung nasaan ang mga joints mo at kung paano hihigpit ang mga muscles para suportahan ka, kahit nakapikit ka. Kung mali ang tapak mo sa tripod foot, mali rin ang signal o GPS na babalik sa utak mo. Kaya magbibigay ang utak mo ng maling utos sa mga muscles sa tuhod at balakang. Kaya pala kapag may nakikita tayong nagsisquat sa gym at nagko-collapse paloob yung mga tuhod nila, hindi lang ito problema ng mahinang tuhod. Madalas, problema ito ng hindi tamang paggamit sa tripod foot. O kaya, matigas na bukong-bukong. Binanggit dito yung dorsiflexion. Ito yung kakayahan ng bukong-bukong mo na bumaluktot para maitulak ang tuhod mo paharap habang nakalapat pa rin ang sakong mo sa sahig. Kapag nag-squat ka at hindi makapag-dorsiflex ang ankle mo, mapipilit ang katawan mo na humanap ng ibang paraan para makababa ka. Ang mangyayari, babaluktot ang lower back mo pataas. Path of least resistance ulit. Likod mo ang magdudurusa para sa matigas mong ankle. Binanggit din sa source na kailangan nating mamaster ang mga basic movement patterns tulad ng hinge, kung saan bumabaluktot lang ang balakang habang diretso at neutral ang spine. Ito yung tamang paraan ng pagyuko, hindi mula sa likod. Kaya kung babalikan natin yung eksena sa simula natin. Yung nahulog yung susi. Oo, bakit sumakit ang likod mo nung pinulot mo yung susi? Kasi imbes magamitin mo ang hinge pattern mula sa balakang habang pantay ang bigat sa tripod foot mo, pinasa mo agad ang trabaho sa lower back mo. Imbes na gamitin mo ang corset mo sa pamamagitan ng paghihinga para gumawa ng intra-abdominal pressure, nakarelax ang tiyan mo, kaya walang airbag ang spine mo.
At yung paypay mo nakakakuba paharap kaya mabigat ang ulo mo na humihila sa buong Jenga tower mo pababa. Nakikita mo na ngayon kung paano nagkakarugtong-rugtong ang lahat ng ito. Grabe, no? Iyan ang napakagandang buod ng lahat ng pinag-usapan natin mula sa STOT Pilates principles na ito. Ang kalusugan ng paggalaw o movement health ay hindi nakukuha sa pagbubuhat ng mabigat, kundi sa pag-unawa na ikaw ay isang magkakarugtong na sistema. Ang balanse ng alignment ng buto, flexibility ng joints, at kontrol ng utak mo ay kailangang magtulungan. Ang bawat 3D na paghinga mo, ang pag-ayos ng tadiyang mo ng pantay sa ibabaw ng balakang, ang paglutang ng paypay mo sa likod na parang hovercraft, ang pagtungo ng ulo mo mula sa C1, C2 joint, at ang pagtapak ng tripod foot mo sa lupa, lahat ito ay bahagi ng isang symphony ng paggalaw. Hindi ka lang nag-aaral ng ehersisyo rito. Inaaral mo ulit kung paano mabuhay ng komportable sa loob ng sarili mong katawan. Kaya para sa'yo na sumama sa malalimang pagtalakay natin na ito, may iniwan kaming malaking challenge para sa'yo. Ano yon? Pagkatapos nating himayin ito, kapag tumayo ka mamaya o habang naglalakad ka mamaya, i-audit mo ang sarili mo. Nakatapak ba ng pantay ang tripod foot mo o panay bagsak ng bigat mo sa isang gilid ng sapatos mo? Subukan mong huminga ng malalim. Panay angat ba ng balikat mo papunta sa tenga mo? O nararamdaman mo yung 3B na accordion sa tagilid mo na bumubuka? Ang simpleng pag-oobserba sa mga maliliit na detalyeng ito ang unang malaking hakbang para maibalik ang kalusugan ng iyong paggalaw at maiwasan ang mga sakit sa katawan. At bago tayo maghiwalay, gusto kong mag-iwan ng isang kaisipan na hindi direktang nabanggit sa source pero sumasalamin sa lahat ng natutunan natin ngayon. Sige, pakinggan natin yan. Madalas, lalo na sa kultura natin, mabilis nating sisihin ang pagtanda kapag sumasakit ang likod, tuhod o batok natin. Wala na tito o tita na ako, lagi nating sinasabi. Pero paano kung hindi talaga ang pagtanda ang kalaban natin? Oo nga, paano kung iba pala? Paano kung ang mga nararamdaman nating kirot araw-araw ay hindi dahil sa edad, kundi resulta ng dekada ng tinatawag na movement amnesia? Ito yung unti-unting pagkalimot ng ating isip at kalamnan sa ating orihinal at natural na disenyo dahil sa pag-upo maghapon, palaging pagyukod sa cellphone at mabababo na paghinga. Ang lalim nun movement amnesia? Siguro, ang tunay na solusyon sa pag-edad ay hindi ang pag-inom ng maraming pain relievers o ang pagkatakot na gumalaw. Siguro ang tunay na solusyon ay ang muling pagbabalik sa simula at muling pag-aaral kung paano nga ba talaga tayo ginawa para gumalaw. Hanggang sa susunod na malalimang pagtalakay, huwag kalimutang huminga.